Mainit na balita. Sino po kaya kahit isa man lang na miyembro ng Korte Suprema ang magtatangka na i-reverse niya yung sarili niya? Yun po yung speculation dito. Ngayon, nakikinig po ang taong bayan. Nakadepende po bang aksyon natin? Doon po ba nakahang ang gagawin natin? Sa isang motion for reconsideration na sa aking palagay, matibay po ang aking palagay sapagkat this is borne out by my experience of more than 20 years of legal practice, Mr. President. Pwede kang mag-file ng MR, but you are wishing for the moon. Sumusuntok ka sa hangin. Yun po ba ang basihan natin? Kaya hindi tayo makapag-desisyon? Meron sanang mas matibay na katuwiran. Hindi yung pong nakasalig po sa hangin. Nakasalig po kung puputok ang bulkan o hindi. Hindi po yata gano'n. Quick reaction, Mr. President, on the manifestation of Senator Pangilinan. In the exercise of the Supreme Court's judicial review, wala po siyang dinidefeat doon. Hindi niya po kinukuha yung sole power of the Senate to try and hear impeachment cases. Hindi rin po niya kinukuha yung exclusive authority ng House to initiate impeachment. Dito po sa desisyon na ito, kung kinakailangan ulitin po o ulit-ulitin pa, ang sinabi lamang po ng Supreme Court, yung process, yung procedure hindi natupad. Ang dami po niyang hiningi, kagaya po ng binanggit ko na, ayaw pong ibigay. Yun naman pong mga tuntunin ay hindi naman po sinunod. Katulad nga po nung immediate referral, yung pag-refer sa Committee on Justice, yun pong pag-include sa Order of Business at pag-archive. Mali din po sapagkat hindi naman po 10th session day yun 11th session day. Katakot-takot na paglabag po ang aking pong inihayag sa hapong ito. Wala naman pong gustong magpatibay at o kaya sansalain o kaya sabihin na mali ang aking sinasabi. Andito po yung kopya ng Order of Business na pinagbasihan ng Solicitor General na kung saan sinasabi po niya na yung 4 na impeachment complaints, in-include daw po sa Order of Business. Tingnan po ninyo, wala kahit isa. Ang ginamit po nila ay journal, hindi po yung Order of Business, na kung saan ginamit lamang po na additional reference of business. Ngayon po, kung operative fact na sinasabi natin, hindi rin po pwedeng mangyari yun sapagkat ang pinakabasihan po noon ay equity and fairness. Paano po yung fairness dito? Sari-sari nga pong violation, kaya nga ang paghahanilin tulad ko na nga, parang nagsaing ng kanin, talagang hilaw po Bakit ipipilit natin? Ang alternative lang po, Mr. President, gawin po natin na tama. Iluto po natin ng tama para hindi tayo magkahirap-hirap dito. Isip-isipin po ninyo, sinasabi ng ating Constitution, isa lamang pong impeachment proceedings ang pwedeng i-initiate sa isang opisyal ng gobyerno at hindi po pwede ang 2 beses sa loob ng 1 taon. 4 na beses po ang ginawa nila. At kunwari, in-archive po yung 3 para lamang palitawin na 1 lang ang nabuhay. Nasaan naman po yung katuwiran? Kung sarili pong tuntunin, ayaw pong sagutin, ayaw pong talimahin, pagkatapos ipipilit po natin sapagkat nag-MR sila, ano po ang kasaysayan ng MR? Sabi ko nga po, napakasimple po nung 1-year ban rule ng Supreme Court. And the Supreme Court is not even obligated and expected to conduct a microscopic, a forensic and scientific scrutiny of this provision where the pertinent language and the relevant meaning is as clear as daylight, Mr. President. Ano po yung gagawin na? Hihintayin po ba natin kung ano ang magiging kalalabasan po ng MR na sa akin pong palagay, hindi po speculation, sabi ko nga po. Unanimous decision and bank decision ab initio unconstitutional, violative of due process, immediately executory. Sino po kaya kahit isa man lang na miyembro ng Korte Suprema ang magtatangka na i-reverse niya yung sarili niya? Dun po yung speculation dito. Ngayon, nakikinig po ang taong bayan, Mr. President. Nakadepende po bang aksyon natin
Doon po ba nakahang ang gagawin natin? Sa isang motion for reconsideration na sa aking palagay, matibay po ang aking palagay sapagkat this is borne out by my experience of more than 20 years of legal practice, Mr. President. Yang ibig lang sabihin nung immediately executory, sige, pwede kang mag-file ng MR. But you are wishing for the moon. Sumusuntok ka sa hangin. Yun po ba ang basihan natin? Kaya hindi tayo makapag-desisyon, Mr. President? Sana mayroong mas matibay sanang desisyon. Meron sanang mas matibay na katuwiran. Hindi yung pong nakasalig po sa hangin. Nakasalig po kung puputok ang bulkan o hindi. Hindi po yata gano'n. Ang gawain ng Senado, Mr. President. Tinangka ko na nga pong i-amend. Kung ayaw po ninyo yung motion to dismiss any other language that will put to rest this issue in obedience and in complete respect to the last word of the Supreme Court, it being immediately executory, Mr. President. What is the pleasure of Senator Aquino? I saw him raising his hand earlier. Senator Aquino seems to be yielding to Senator... Yes, Mr. President, may we recognize Senator Lacson, Mr. President? Thank you, Mr. With the President. permission of Senator Aquino, Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. Gusto ko lamang pong itama ang misimpression that may have been created by the interpretation of the Honorable Marcoleta do sa Section 135. Sabi niya, yung supplementary application of the rules of court. Basahin ko po yung Section 135, Mr. President. If there is no rule applicable to a specific case, the presidents of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. And as supplement to this, the rules contained in Jefferson's Manual, Riddick's Precedents and Practices, and Hinds' Precedents. Wala naman po ako nakita doon sa enumeration na rules of court. Di ba po sabi ng mga abogado, di ba yung expressio unius est exclusio alterius. What is expressly included excludes all others. So wala naman pong rules of court. Kaya gusto ko pong itama yung medyo hilaw pong interpretation ng ating Honorable Marcoleta. Maraming salamat po, Mr. President. Noted. Mr. President, may we recognize Senator Bam Aquino has been waiting for his turn to interpolate the gentleman from Tarlac. Senator So Aquino moves, is recognized and may proceed. Maraming Should salamat. the gentleman allow it. Maraming salamat, Mr. President. This is a manifestation, not an interpolation, Mr. President. At kanina pa ako nakikinig. The gentleman may proceed. Marami po sa mga puntong nabanggit na ng mga kapwa nating senador ay sumasang-ayon po tayo at tama, no? Napag-usapan na po ang independence ng Senado, kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan natin sa ating bansa, sa checks and balances ng ating gobyerno. At alam rin naman po ng mga kasama natin na sa caucus, sinabi ko rin po na ang posisyon ko ay dapat mag-convene ng impeachment court at doon magdesisyon kung ano ang mga susunod na hakbang pagdating po sa impeachment case. No? That's known to everyone. I've said that in the media. Mr. President, in our history, nagkaroon po ng mga panahon na ang Senado ay nag-assert ng kanyang independence bilang isang co-equal branch of government. Nangyari po yan many times. I remember in the 90s, kahit po ang executive, at that time, President Cory Aquino nagnais na manatili ang US bases dito sa ating bansa. Yung Senado, nanindigan. Kahit puro kaalyado, kahit puro kakampi at kamag-anak nasa Senado, nag-decide pa rin yung Senate to assert its independence and to do away with the US bases. Nangyari po yan many times in our history, Mr. President. Kaya palagay ko, yung role ng Senado napakahalaga pagdating sa pagpapanatili ng checks and balances. And Mr. President, marami tayong tungkulin. May tungkulin gumawa ng batas, may tungkulin sa pagbuo ng maayos na budget, may tungkulin ng oversight, pero meron din pong tungkulin pagdating sa pananagutan or accountability. At yun po yung sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang posisyon ko, Mr. President, at nabanggit rin ito ng iba nating mga kasama, ay mahalagang i-assert natin ang ating independence. Mahalaga po
na itong papel na ginagampanan natin sa ating Constitution ay pahalagahan po natin. Mahalaga po na manatili ang independence ng ating Senado bilang isang co-equal branch of government. Mr. President, posisyon ko rin po na nagsimula na ang impeachment proceedings. Nag-robe na po, nagsimula na, merong summons na binigay, may response na po si Vice President Sara. Kami pong mga bago, may mga robe na rin po pero hindi pa po nadudumihan. Hindi po magagamit, no? Ang posisyon ko po, mag-convene ang impeachment court at doon natin i-decide ang mga bagay-bagay na ito. Mr. President, may dalawang bagay rin na nailabas, no? Na hindi pa siguro na pag-uusapan. Let me read, Mr. President, Article 9, Section 3 of our Constitution, Accountability of Public Officers. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Wala pong dagdag po dito. No? Dito po sa gallery, kasama ho natin dalawang framers of our Constitution. Nandito po si Professor Ed Garcia at si former Chairperson Christian Monsod. Kanina po, nagbubulungan kami. Sabi ko, nung ginawa nyo to, bakit parang ganun kasimple? Simpleng-simple lang, ito lang. At sabi nga po nila, noon daw, 1/2, 2/3, binabato 1/2 sa deliberation, nag-end up sa 1/3. At yung desisyon ay dahil sa kabilisan. Dahil mahalaga daw na mabilis, pag may 1/3, members of the House ang pipirma, mabilis na pupunta po sa Senado. At ito po, tinatanong ko sa kanila, dahil sila po yung nagbuo ng ating Constitution. You know, many times, Mr. President, umiikot tayo sa ating bansa. I-bring up ko lang po yung free college law. No? Marami ko sa atin dito nagtulungan para sa batas na yan. Meron kaming nakausap na eskwelahan. Ini-explain sa akin yung opt-out provision. Kung paano sila nag-charge ng mga estudyante dahil sa opt-out provision. At sabi ko sa kanila, mali. Mali ang interpretasyon ninyo. Yung interpretasyon ninyo, wala yan sa aming intensyon. Ang intensyon po namin, libre ang kolehiyo sa mga kabataan. At nung nag-argumento po sa akin, ang sabi ko, mas alam ko yan kasi ako ang nagbuo ng batas na yan. Mas alam namin yan dahil kami ang nagsulat ng provision na yan. In the same sense, Mr. President, the framers of our Constitution, mas alam po nila. Mas alam nila kung ano yung intent ng ating Constitution. Wala pong labis, walang dagdag. Many times, Mr. President, tinatanong tayo, usually pag campaign time to, tinatanong kami, Mr. Senator, hindi ba dapat merong educational attainment requirement yung pagiging senador? At sinasabi ko po lagi, wala, kasi wala po yan sa ating konstitusyon. Wala pong dinagdag, wag tayong magdagdag nang wala pong nakasaad po dyan. So gaya po niya, no, binabanggit ko lang po dito, dahil na pag-uusapan, may mga dinagdag na mga procedure. Alam ko po, siguro, tama po ang sinasabi ni Senator Marcoleta, baka maganda naman ang intensyon ng Supreme Court. Pero aminin na po natin, wala po yung ibang mga bagay dyan dito po sa ating konstitusyon. Pangalawang punto, ito po hindi rin po napag-uusapan pa. Nabanggit po dito, wag na tayong lumaban kasi matatalo rin naman tayo. No? Of course, Mr. President, it is improbable, aaminin ko po yan, very improbable na magbago ang Korte Suprema with 15 votes. But it's not impossible. Improbable at impossible, magkaiba po yan, firstly. But secondly, Mr. President, may mga panahon na kahit alam nating matatalo, kailangan pa ring lumaban. Tayong lahat po dito, dumaan po dyan. Ako po, dumaan rin po dyan. Kahit mukhang mahirap, kahit mukhang matatalo, kailangan lumaban pa rin. Tumayo tayo sa sarili nating paa, mag-assert tayo ng ating independence, ipahiwatig natin yung ating saloobin bilang isang grupo. Ipakita ho natin na co-equal branch of government tayo, na meron tayong punto de vista. At kahit matatalo, kahit sa kaduluduluan ng lahat, rerespetuhan rin naman natin ang Supreme Court, mahalaga na mailagay pa rin kung ano ang nasa saloobin ng ating grupo. Mahalaga pa rin na malagay natin kung ano talaga ang posisyon ng Senado pagdating sa ating independent nature and being the sole authority to try and decide impeachment cases, kahit po matatalo.
So para sa akin po, hindi katanggap-tanggap ang posisyon na dahil matatalo rin tayo, huwag na tayong lumaban. Paminsan-minsan po mahalaga na ilagay naman natin ang ating posisyon kahit alam po natin na hindi pabor sa atin ang mga bagay-bagay. Thank you, Mr. President, and we'd like to thank Senator Marcoleta for his time. Thank you, Senator Aquino. Noted and entered into the records. Senator Marcoleta. Mr. President, I thank Senator Bam for his manifestation. Totoo nga po na yung binasa niya sa Article 11, Section 3, Paragraph 4, na sinasabi nga naman, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ngunit, Mr. President, this cannot be applied in isolation of Paragraph 8 na nandito rin po sa the same Section 3, Article 11. Ang sinasabi po sa Paragraph 8, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Kaya po ang sinusunod ng House dapat yung rules of procedures in impeachment proceedings. Pero kagaya nga po na sinabi ko, imbes na sundin po nila, sila po yung gumawa nun eh. Hindi naman po nila sinunod. Kaya po ang nangyari, pinagsabihin ng Korte Suprema, ganito ang pag-file. Nagbigay nga po ng guidelines. Pangalawa po, yung kanyang sinabi na nakapag-umpisa na po kayo eh. Kanina po, kinwalify ko yun before I proceeded in my speech. Sabi ko po, the initial proceedings conducted by the Senate of the 19th Congress were not formally carried over into the Senate of the 20th Congress. Wala po talaga eh. I cannot recall, sabi ko nga, and there is no action taken by this chamber, Mr. President. Sapagkat ang alam ko, all these proceedings were already deemed terminated at the expiration of the 19th Congress at noon of June 30, 2025. And they cannot be miraculously bring forth to life in this Congress where both of us now belong because this Congress is of different composition. Yun lamang po ang qualification doon, Mr. President. Quick rejoinder, Mr. President. Senator Aquino is recognized. Yes, Mr. President. Babanggitin ko lang po yung isang na banggit ni my co-gentleman from Tarlac, Senator Marcoleta. Mr. President, may Section 4, may Section 8. Di ba? Ito po ba'y meant to reflect each other or not? Maganda pong matanong yung mga framers of the Constitution. Sila po yung nandoon nung nabuo po ito. At malalaman natin yan kung meron pong oral arguments. Kung ibubukas po ang mga argumento sa publiko, pwede po magsalita yung framers of the Constitution, at doon po, sa posisyong yon, malalaman natin ano ba talaga ang intensyon ng mga gumawa ng ating Constitution. And Mr. President, pwede pong mangyari yon if we are able to table this matter and allow for these oral arguments to happen. Mr. President, hindi po ba maganda rin kung ang Senado mismo magsama-sama at magsabi sa Supreme Court, baka magandang magkaroon ng oral arguments dito po sa kasong ito. Yun lang po, Mr. President. Thank you. So we can continue, Mr. President, with the list of senators wanting to interpellate and make a manifestation. At this juncture, Mr. President, may we recognize the distinguished gentleman from Isabela and Davao, Senator Raffy Tulfo, for his manifestation. So move, Mr. Senator President. Tulfo is recognized for his manifestation. Thank you, Mr. President. This is not an interpellation, but a short, very short manifestation. In line with what Senator Pia Cayetano said earlier, that we can be creative in our motion today, and correct me if I'm wrong, if I've heard it right, what Senator Pangilinan from the minority said, that we're not defying the decision of the Supreme Court. So may I propose that instead of dismissal, we just dissolve this impeachment court? Because in the first place, per the decision of the Supreme Court, sinasabi na wala naman talaga tayong jurisdiction over dito sa articles of impeachment. So mas maganda siguro, i-dissolve na lang natin to para we're still in line with what the Supreme Court said. Thank you, Mr. President. Noted
and entered into the records. Mr. President, Majority Leader. next and last but not the least to interpolate the distinguished gentleman from Tarlac is the lady from Taguig and Pateros, no other than Senator Pia Cayetano. I move that she be recognized, Mr. President. Senator Pia Cayetano is recognized for interjections and/or manifestation. You may proceed, ma'am, if the gentleman will so allow it. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. President. With the permission of the proponent, Senator Marcoleta, I would like to Yes, Mr. President. make a few observations and then perhaps ask His Honor's opinion on this matter.